Okay, magandang gabi po mga kababayan. Sino po sa inyo nakapanood doon sa budget hearing sa Congress kanina? Inabutan ko po yung ano na lang yung part na tiniterminate na nag-move si Congressman Senior Deputy Speaker Sandro Marcos. Pero maiksi lang daw yun Hindi ko napanood yung kabuuan. Although, nakwento nung isang vlogger na DDS. Kaya syempre, tuwang-tuwa, pabor kay Sara. Now, ang napansin ko po doon, inabutan ko patapos na, parang nabastusan po ako doon sa nangyari. Although ako naman hindi po ako allergy ko. I'm not a big fan of the Makabayan Block. But this time, medyo may ano po ako sa kanila. Yung ginawa nila ngayon na pag-iingay tungkol doon sa yung ginastos ni VP Sara na hindi naman yata kanya yun yung confidential fund na worth 125 million na hindi ma-explain kung saan nagastos. At ngayon, ang sinasabi nitong kakampi ni Sara, wala daw pakialam. Walaan niya kayong pakialam. Sino ang may walang pakialam? Yung mga nagrereklamo at saka yung lahat na tayo, yung taong bayan, yung nag-question. Pwede ba yun? Yung wala tayong pakialam? Kahit pala nakakakita ka ng medyo mali, hindi ka lang kikibo. Wala tayong pakialam kung paano nila gastusin ang pera na galing sa kabanang bayan. Ganun ba yun? So yun po, nagulat po ako dun sa nangyari kasi parang hindi ko yun in-expect. I did not expect that move from Sandro Marcos. Ang inabutan ko dun yung I move to terminate the issue about the 500 million confidential fund in to be questioned. Yun nga po yung isang sadya doon sa budget hearing ngayon. Gustong questionin nila Franz Castro yung kanilang nadiskubre na nagastos at sobra-sobra na confidential fund na parang hindi naman para kay Sara yun, kundi para sa opisina. Something like that. Kumbaga, yung perang yon, kakaupo lang ni Sara last year, mayroon na kaagad. At bukod yun doon sa remaining cash na hindi naubos, na gastos ni dating VP Leni. So, ang parang hindi ko po kasi nagustuhan doon, nabastos. Marami ang sa biglang tingin, makikita mo na talagang nabastos yung minority group na Makabayan Block. Kasi, kaya ako nagulat at nabastusan kasi yung inabutan ko na yun nga, it was moved by Congressman Sandro Marcos to terminate the hearing. Na yung pala, that part was supposed to be the time para questionin nila Franz Castro, si VP Sara, tungkol doon sa
500 million confidential fund na marami naman, hindi lang naman Makabayan Black ang nagtatanong. Kahit ako, napapatanong ako, bakit mayroong 500 million confidential fund ang Vice President? Para ano yun? Para saan ang confidential fund? In danger ba yung buhay niya? Maniwala pa ako dun kay Bongbong Marcos kasi presidente yun eh. Talagang mayroong gustong magpatalsik dyan. Kahit sinong pangulo. Mayroong magpaplano. Lalo-lalo na dito kay PBBM. Mayroong talagang mga nagpaplano. So yun nga hindi po maganda dun sa nangyari na okay. Ang hindi po kasi maganda dun sa nangyari, yung pinutol ang usapan, tinerminate yung hearing, kung kailan pag-uusapan na yung topic ng 500 million confidential fund. Doon tinapos. So, ibig sabihin, ayaw pag-usapan. At kasali pa itong nagpasimuno pa sa pag-terminate si Sandro Marcos. Ano meron? Di ba dapat yung may taong gustong mag-question, dapat pinagbigyan. Ngayon, ang namayani yung hindi naman kasi pwede yung gano'n. O demokrasya tayo. Yung kagustuhan ng majority, yun lang masusunod. Paano kung majority nga, pero kung taliwas naman sa magandang prinsipyo, ang isang topic, ang isang issue, paano naman yun? Wala nang boses yung minority, yung iba. Kasi usually, yung karaniwan na po sa mundo ngayon, higit na nakararami ay ang may gusto sa mali. Lalo na kung may something, may some benefit behind that mali. At iilan lang ang nakalingon sa kabutihan. In this particular issue, parang ganun po ang nangyari sa tingin ko, na mayroong kinu-question yung grupo nila Castro, mayroon silang gustong linawin kumbaga. At nandoon nga si VP Sara, na handa naman siyang sumagot kung ano man ang mga katanungan. Bakit hindi pinagbigyan? Ba't hindi pinagbigyan na magbalitaktakan sila ng malinawan, pati yung mga taong bayan, malinawan din tungkol dito sa kinu-question na napakalaking confidential fund na ito. At ang budget ni VP ng OVP, ng Office of the Vice President for next year, 2024, ay 1.2 billion. Ang laki naman. Bakit po kaya ganun kalaki ang budget ng Office of the Vice President? Parang wala namang ginagawa ang Vice President, diba? Iilan lang naman ang staff niya. Wala naman halos ginagawa yan. Kaya nga binigyan ng ibang trabaho dahil wala namang ginagawa ang Vice President eh. Kaya binigyan siya ng assignment, DepEd Secretary. Doble-doble nga ang kinikita ni Sara, pero sumasahod isang tao, sumasahod sa 2 opisina, pero ang katawan niya, iisa lang na nagtatrabaho. Na kung tutuusin, kung titingnan natin, halos wala namang achievement
There's nothing in it. Sumasahod lang. At nangangampanya ata using that money given to her. So yun po ang isang sa well, mayroon silang paliwanag dun eh. Ang bastos daw si Castro dahil nagsasasalita pa na hindi na binigyan ng chance na magsalita dahil nagbutuhan na. Ang tingin ko dun parang mabilisan nga yung ginawang mga butuhan na yun eh. Biruin mo, hearing na nangyari lang, naganap lang yun sa loob ng 20 minutes. 20 minutes lang. Parang minadali lahat eh. Parang ano ba yun? Parang lutong Macau. Tapos sasabihin ng DDS vlogger na hindi naman daw makaporma, matapang lang daw sila Castro sa harap ng media. Pero pagkaharap na daw si VP Sara, hindi naman pala makakaporma. Anong hindi nakaporma? Hindi ninyo pinaporma. O, kahit ako gusto ko sanang narinig kung ano ang mga kasagutan ni Sara sa mga tanong. Dahil ako, may katanungan din ako tungkol dyan. Pasalamat nga tayo kay Castro dahil nasilip yan eh. Kahit na hindi naman ako tagahanga nila Castro. But this time, I think she's doing the right thing. May sumilip ba dyan sa mga kabalbala na yan? Wala, di ba? Sila Makabayan Black lang. Na sa tingin ko, parang sila ngayon yung talagang makabayan. Itong mga iba, ewan ha, makaano kaya yan? Makaano? Ano, nagkabayaran kaya? Kaya hindi na nila diniscuss, hindi na nila balitaktakan yung yung reason kung bakit nagkaroon ng hearing na ganun. Something's fishy. Hindi ninyo binigyan ng pagkakataon na magsalita yung